Hello, hello, hello. Good afternoon, everyone. Again, this is Kuya Mark DJ, and we are in episode 3 of Ask Me Anything. Continuation to nung mga questions from our students, from my students in Benild. Alright? So, these are personal questions naman tayo. Punta na tayo sa mga personal questions nila about me. Alright, sige, let's start. So, number one is, what are the common things about you? Anong common things? And can you tell something about yourself? All right. So I'm Mark Jason De Jesus. You can call me Mark or Mark DJ kapag may kakilala kayong ibang Mark. Um, 35 years old and millennial and married with one child, baby girl. Ayun, ano pa ba? I'm from QC pero tubong Novaliches, no? Taga Novaliches, Caloocan kami ngayon, ng family, parents. Ano pa ba? Mahilig kami gumala, no? Every weekend basta wala lang, gala lang ng family. Lagi namin pinapasyal yung baby namin. Ayan. Hobbies, kumain. De joke lang. Ano ba? Yun, bukod sa gumala, paminsan-minsan basketball, no? May sports din naman ako before, frisbee, the ultimate. Kaya lang wala nang time, walang kalaro. And then, rappelling, no? So, naging instructor ako before. So, yun. Ano pa? Yun lang. Movies, TV series, pag meron akong nakitang magandang pinapanood dun. So, nanonood ako. Kaya maganda yung last two na napanood ko, 911. Maganda yung mga lessons na matututunan. Tsaka yung The Bear. Ayan. So, Cutthroat, ano naman yung The Bear? Cutthroat, restaurant, basta parang ganun. So, medyo maganda rin. For me, maganda yung dalawang. Okay. Sige. Next question. What will you advise students who are having a hard time pursuing a career like yours? Um, Isa lang advice ko is to find something that you want to do. Yung hindi siya, it may sound cliche, no? Palaging sinasabi na hanapin mo yung trabaho na gusto mo, parang ganun. Pero I think for me to be able to get the success that you want in that career, kailangan hindi siya trabaho lang eh, hindi siya job lang eh, hindi siya career lang na meron kang na meron kang career path. Kailangan maging mission din siya or vocation mo siya eh. So parang ganon. Mahahanap at mahahanap mo siya. So for me kasi, ang naging path ko, career path ko, more on education, yan. And I think yun na yung naging calling or yung naging purpose ko is to share my knowledge, skills, experience, and leadership in terms of education, no? Or in terms of sa mga topics na real estate, which is I am doing right now, and electronics, no? Meron din akong isa pang company na nagtuturo ng electronics and engineering. Yan. So, yun na yung naging yun naging path ko talaga is education. Yun. And hindi mo siya malalaman unless you do different things, no? So, kung ikaw BSRM ka ngayon, parang tingin mo ayaw mo naman magbenta or whatever, pwede kang sa appraisal, ganyan, pwede ka rin sa consultancy, marami. Sobrang lawak ng career in real estate, no? Pero yun nga, for me at the end of the day, I just wanted to have financial and time freedom eh. So kung makuha ko na siya, no, regardless of what I do na, okay na ako. Pero yun nga, what I want doing is teaching. So kaya ako nasa education. Not necessarily, actually hindi ko inaasahan na sa academe ako in college, students ang tuturuan. Pero ayun, napunta ako dun eh. Napunta na ako dun and I'm grateful for the opportunity, and sa mga taong nagtiwala sa akin. So ayun nga.
find your calling, find your career, no, experience as much as possible, lalo na bata pa kayo. Ayan. Sige. Next, what's your advice for us real estate students that we don't want to regret in the future? Avoid any unethical transactions, no, that will haunt you, that will haunt your reputation, and always, put God as a center in every transaction. Important, very important. No? Do always what is right. And yung wala kang tatapakang ibang tao. So, peace of mind is always better than money. For me, that's what I would suggest, advise you guys. Yun lang. Alright? Sige, next, what made you choose this kind of career? Career in education, nasabi ko naman, no? So, meron akong video ng journey ko ng education, kung bakit ako nandito sa real estate education. Pero career in education, in real estate siguro, actually nakita ko lang siya before sa isang advertisement. Want to earn parang extra income, part-time, ganyan. May uso no? Parang sell 3 million worth of property with 3% commission, that's 90,000 pesos, right? Sabi ko, malaki rin pala. Sabi ko, syempre at that time, nung nag-real estate ako, that was 2011, before I even graduated in college. So malaki yun for me. 90,000, malaki yun. Kahit nga 30,000, patos-patos na, di ba? Malaki yun for me. So, why not? Try ko rin. Pero hindi siya naging madali. Hindi siya naging madali for me. Kasi nga, wala naman akong network na pwedeng, I think, at that time, wala akong network na pwedeng bentahan ng property. And hindi rin ako ma-friendly. Hindi rin ako friendly na tao. Hindi ko masyadong kakilala yung mga parents ng mga kaklase ko, ganyan, or mga tito-tita, hindi masyado. Pero yun nga, nakita ko lang income potential, and eventually naman nakabenta after 6 months. So, yun, and tuloy-tuloy na. Next is, are you a part of any real estate organizations? Yes, I'm currently part of Philres. Although, kasi siya is IPO, so required. Before, I am part of Revap Global City. Medyo hindi ko lang ma-focus kasi, yun nga. Pero, tingnan natin, if meron tayong makitang organization na pwedeng salihan. Ayan. Pwede rin naman kasi na parang you join a company, a big company, no, and be part of these types of parang siyang organization din kasi marami kayong brokers, no, you share your best practices, ganyan. Ganun, pwede naman yung ganun din. Pero tingnan natin, hindi pa ako sure kung anong organization yung pwedeng salihan natin. Dahil sa medyo busy schedule. Pero kung magagawa ng paraan, kaya naman yan. Alright. Sige. Next, the struggles and sacrifices of becoming a real estate professional. Ano raw yun? And how you, in your experience, were able to go to abide by those. Okay. And how can we early on apply our knowledge in the real estate world while being students? Okay. So, number 1 muna, struggles and sacrifices. No? Siguro yung first na naging struggle ko before, no, when I joined real estate, ang tanong palagi is, kasi nung time na yun, parang nagme-message ako sa mga tao na, ay, nasa real estate ako, ganyan, and everything. Isa-isa ko pa talaga yun nung time na yun. Siguro ang laging tanong sa akin, at ako rin ay napapaisip, bakit daw ako nasa real estate? Bakit ako nasa sales? Engineering ang course ko. And at that time, sabi ko,
Tapos ano sinasabi pala palagi nila ano, sayang naman yung pagiging engineer mo ganyan. And napapaisip din ako, sayang nga naman. Pero yung sinasabi ko lang palagi, hindi naman sayang siya kasi ginagamit ko naman siya in education. Baka feeling hindi ko alam kung ano yung inisip nilang, engineering na na dapat ginagawa ko pero, um when I was in Think Lab, when I am in Think Lab, ginagawa pa rin naman is engineering pero more on the education, trainings and workshops. So nagagamit ko pa rin siya. Yung pinakagamit na gamit dun is yung fundamentals ng electronics, ng programming, ganyan. So nagagamit ko siya. Hindi lang to the extent na alam mo yon yung specialist talaga na sabi mo mga developer na ganyan, mga programmer, hindi talaga gano'n. And parang hindi ko rin nakita yung sarili ko na gano'n. It's either magbubuting-ting ako, no, hardware development, ganyan, or hindi, yun lang talaga ang papasukin ko if ever. Pero yun, napunta ako sa education and hanggang ngayon naman, ginagamit ko siya. At first, medyo napapatanong din ako sa sarili ko, bakit ko ba ginagawa ito, ganyan. Pero na-overcome ko siya nung na-realize ko na bakit ko kailangan pakinggan yung mga ganung tao na hindi naman alam mo yun, una, hindi ko naman sila nasasayangan sila sa education ko. Ako nga hindi ginagamit ko naman siya o parang gano'n. Tsaka kahit nasa sales ako, ano naman, parang gano'n. Lagi kong sinasabi lang sa sarili ko na bakit ako makikinig sa kanila? Alam mo yun, wala naman silang yung decision ko naman or yung results ko naman will greatly affect my decisions. Affected by my decisions yung mga results na nangyayari sa akin. So, parang wala silang ambag. Kumbaga, wala silang ambag dun sa results ko. Feedback lang siguro, ganyan. Pero yun, hindi ko masyadong napapansin. Pangalawa, there's also the time na parang hindi agree ang parents ko to go into sales, into real estate, parang ganyan. Pero wala, as long I mean, alam mo siyempre nung college, 'di ba? Pinapaaral nila ako tapos ganito gagawin ko, ganyan. So yun, pero nung medyo yun nga, tumanda na ako at on my own naman na, ayun na ano naman nila, natanggap naman na nila basta as long as kumikita ka for you, your family, okay naman sa kanila, gano'n. I think gano'n naman ang mga parents, they just want the best for us, you know? Yun. Also, struggle, there was a time na sobrang walang-wala talaga ako, as in walang lumabas na komisyon, wala akong ma-cash advance. There was a time na parang meron pa akong screenshot ng account ko nun sa bangko, parang ₱5 na lang yun. Nagsaid na talaga, as in ₱3, ₱5 na lang ata yung laman ng ano ko, ng account. And sobrang struggle yun kasi siyempre ano na yun, survival mode na ako nun. And at that time, ang ginawa ko lang is wala, kapit lang kay Lord. Halos araw-araw ako nagdadasal, umiiyak, bakit ko ba ginawa 'tong ganitong bagay, bakit basta I question myself, bakit ako nag-self-employed, bakit hindi na lang ako magtrabaho ng normal, ganyan, ng trabaho, ganyan. Pero after nun, yung lowest point of my career, na-realize ko na I became more grateful. I became humbled na hindi palagi na meron ka, na meron ako. Hindi palaging meron ako. May mga times na wala ako, walang-wala ako. And I have to find ways to to work, to find income and to accept yung mga opportunities na meron along the way, no? Um
And that part of my experience, yun yung nagbago sa akin or nagbago ng mindset to become, and that's part of who I am right now. Sobrang humbling experience ng time na yun. Wala, talagang kakapit ka kay Lord at nagtiwala ako kay Lord na everything will be all right. No. And ayun, okay naman ako ngayon. Okay naman ako ngayon. Siguro I'm not a typical kasi. Paano ba? Ayoko kasi nung natatali sa isang 8 to 5 job. Parang ganun. Mas gusto ko flexi time, mas gusto ko nagagawa ko yung ibang mga bagay na gusto kong gawin. Ganyan, more on time freedom. Kaya ako naging self-employed. No? So, ngayon lang nasa Binild, no? although employed pa rin ako sa Binild, may times lang na papasok. Parang ganun. And syempre may times na mag-aayos ng mga requirements and everything. Pero hindi siya full-time talaga na buong week nandun mag-work. Ayan. Pero don't get me wrong siguro okay din yung may stable na job. Okay? That's the best thing, stability, no? Financial stability na alam mo meron papasok na income sa'yo ng ganitong araw. Kasi sa akin, hindi naman fixed to eh. Pag may project ako, may work ako sa iba, sa Think Lab or dito sa Benil, or meron akong kliyente, tsaka lang ako ma-income. Pero that's what's great about what I do. Mas natututo akong maging financially, mas natututo akong financial, yung management. Parang ganun. Mas natututo ko sa ganun. Yun yung isa, yung lowest point. Ano ba? Yun lang siguro. Yun yung maalala ko. And I will share naman along the way, no, sa during our classes kung yung mga life experiences ko na nangyari sa akin before. Eto, next yung paano raw, how can we early on apply our knowledge in the real estate? In real estate while real world well-being students. Oo, actually walang way but to immerse yourself in the real estate industry. Pwede ka mag part-time salesperson, no, or marketing assistant. Actually, I suggest to become a marketing assistant. Kahit part-time lang. Sa mga brokers, especially in big companies na broker as in brokerage company na malalaki, yung maraming brokers na natin. Why? Because I want you to experience the real estate industry as early as now. Although syempre meron kayong internship, no, in your last term ba? 9th term, 10th term. May internship naman kayo, pero dun sa pagiging marketing assistant nyo sa isang broker, feeling ko marami kayong matututunan na from the customer journey process, customer journey map, no, madadaanan nyo yung lahat pag tumutulong kayo dun sa broker. I hope nagtuturo naman din yung broker sa inyo kasi di ba, kahit na part-time, you make the most out of out of your work, no? Ikaw mismo yung maging proactive. Siyempre ikaw yung magiging proactive na magpaturo o magtanong, di ba? Anong gusto mong itanong sa kanya, anong gusto mong matutunan. So yun. So to apply your knowledge, no? Also pwede pala na magbigay ka ng feedback, no? Or magbigay ka ng suggestion. Ganito, natutunan ko sa class ko, ganito, ganyan, na pwede pala yung ganito. Kasi di ba, syempre, kami mga instructors, meron naman kami sinishare sa inyo na ginagawa naming techniques or strategies on selling or in marketing, di ba? So yun,
share nyo lang din. Bigyan kayo ng feedback dun sa broker na kung nasaan kayo, kung saan kayo marketing assistant. No? Mas maganda kung hindi nyo family member. Alright, para meron kayong ibang point of view, ganyan. Hindi family member, hindi nyo instructor, yung hindi nyo nakakita talaga madalas. Parang ganun. Alright? So yun, apply your knowledge by being in the real estate field as early as now. Okay? Next, what is the best advice and recommendation you can provide with graduating REM students like us on how to start our career in the real estate industry, especially for those who don't have relatives or connections in the field? Should they work first under developers? Is it better to become freelancer? Ayan. Yun nga, tulad ng sinabi ko, no, best recommendation pa rin, no, start early as you can. No, part-time work, marketing assistant, okay yan. After that, ang pinakamahirap nga dito sa real estate kasi commission based, no. So it depends kung may safety net ka or wala. Safety net meaning either may ipon ka or may parents kang sasalo sa'yo for the meantime, yung hindi ka mag-a-adulting pa. Kasi syempre mahirap magsimula, kunyari, tapos diretso ka na hiwalay ka na sa parents, ganyan. So on your own ka na. So ang daming factors eh. So you have to study that as well, ha, no, yung pagiging adult. ano yung mga binabayaran, utilities, electricity, water, di ba, internet, pagkain, pamasahe, di ba, ang dami. So yung adulting part talaga medyo mahirap yan, and kapag wala kang steady source of income, mas mahirapan ka lalo. So kung wala kang safety net, tulad nga ng sabi ko, might as well mag full-time work ka na may pay or part-time work na may pay, especially in real estate. Although meron akong may mga freelancing work as virtual assistant ng mga real estate VA, yan, real estate VA yung pangalan niya. Pero yung mga clients are US based. So pwede ka rin doon kasi at least malalaman mo, matututunan mo kung paano magbenta ng property sa US. So may check mo siya. Pero more on ano kasi yun eh. Pag virtual assistant, more on nagko-contact ka ng mga leads nila, naghahanap ka ng leads nila, ganyan. Tapos tumatawag ka sa mga clients or sa mga prospects nila. So ganun. So basically it's all parang part na rin yan ng training mo as a real estate. So you can do that part-time, no? Part-time 'yon, tapos part-time ka nag salesperson, no? Meron din namang usually kasi sa mga developer, no, may allowance plus commission siya. Ganun ang ginagawa. Allowance plus commission. So hanap ka na lang ng ganoon. Tapos kung merong mas flexi time, pwede naman. Kasi ang mahirap dito, pag allowance commission, may quota yan. Pag hindi ka nakahit ng quota, wala kang allowance. Yun. At lalo na kung nagsisimula ka, di ba, mahirap yung mawalan ka ng allowance. So sa adulting part, ganun. Nung nagsisimula ako, nung nag-try ako bumukod, nag-boarding house ako. So sa boarding house, syempre marami kami. Ganyan. So para mas tipid yun, boarding house. Tapos, yun, sobrang tipid talaga. As in, pati pagkain, ganyan. Talagang tinitipid mo. Pamasahe, tipid talaga. So matututo ka talaga na mag-manage ng finances mo when you start adulting. Pero mas maganda syempre kung ngayon pa lang nag-manage ka ng finances mo, 'di ba? Before you even, kung ngayon pa lang marunong ka na mag-save, marunong ka nang mag-invest, marunong ka na sa mga financial investments, 'di ba? Mas maganda. Kasi prepared ka na in the future when you are adulting. Ayan, sige. All right. And
kung alin mas maganda kung under developer or freelancer, it depends eh. Pero i-try mo. So, mag-apply ka sa under developer, tapos try mo kung magiging effective ka dun, kung magsasucceed ka dun sa ganong setup, then try mo naman as freelancer or independent broker, try mo kung magsasucceed ka dun. Pwede kang mag-solo or pwede kang maghanap ng mga kapartner na makakatulong mo with your real estate journey. So, ganun siya. Okay? Sige. Next, how do you get by for a month and or maybe even two as a real estate professional if commission doesn't come and you have no other tangible sources of income? What do you do if a commission doesn't come for a while? Mahirap talaga. Tulad nga sabi ko kanina, meron ako ganung point in my life. Mahirap yun. So, wala kang ibang way to do that, no, to avoid that, but to be able to prevent it. Kailangan ma-manage mo yung pera mo, yung resources mo. So, yun nga, if you're adulting, wala kang safety net, walang mommy daddy na kayang sumalo sa'yo for the meantime, talaga, you have to find a fixed work or kahit part-time work na may pay, na may fixed pay. Ganun siya. And then, work your way up to being a commission-based. Before ka mag-freelance or independent broker, kailangan malaki ang ipon mo. Malaki ipon mo. Kaya mo mag-survive for a long period of time na kahit walang dumarating na commission. Ganun siya. Alright? Next, did you ever have regrets in choosing your profession as a real estate professional, especially during those times that you have failed to close deals? For me, hindi naman. Ano ba ang pinaka-regret? Siguro lang, not in the profession itself, pero ang pinaka nagre-regret ako yung mga clients na bumili na hindi ko na-serve kasi hindi ko finalo up. Yun lang siguro kasi wala bibili rin pala sila eventually, pero hindi ko sila pinalo up. Instead na sa akin yung professional fee, di ba? Sa ibang tao pa. Tapos in the end, may mga times na nagtatanong pa sila sa akin na hindi naman ako nagbenta sa kanila, di ba? Parang okay, sayang naman. Pero okay lang. Ako, yun nga, naniniwala ako. I believe na I am responsible for all my actions, my decisions in life, and whatever that outcome of that decision. So, responsible ako ganyan. Pero naniniwala rin ako na si God magbibigay ng opportunities sa'yo along the way. Nasa akin na lang yon kung kukunin ko ba o hindi. Ayun. So, ganoon siya. Merong regrets, no? Pero okay lang. Tapos na yun If it's not meant for me, hindi talaga. Kasi hindi ko rin naman kinuha, diba? Pero yun nga, it's a learning experience. Whatever I do, whatever the results are, it's always a learning experience for me. Ganyan. Okay? Yon. You failed to close deals, okay lang yan. Ganun talaga. maraming failed negotiations, failed deals, okay lang. Pero ang important thing, at the end of the day, you learn from it. And next time, kapag na-encounter mo yung ganung same transaction, mas equipped ka na alam mo na yung gagawin mo. Alright? So, nang masaserve mo ng maayos yung client, diba? Okay. Ito, next, what life experiences will you give us that can enhance our knowledge in the real estate world? Life experiences. Siguro marami Usually kasi naman, pag nagtuturo ako, nag-share ako ng real life experiences ko in real estate. Kasi medyo madami talaga. Pero siguro, number one, ang ano ko lang dito, be open to opportunities palagi. Yung unang benta ko, hindi ko personal sale, pero in-assist ko lang. So, essentially, dun sa previous company ko, kapag ikaw
assist sa client, may income ka pa rin, may commission ka pa rin kahit hindi sa'yo yung so may commission split sharing na tinatawag. So ganun siya. And yun, be open to opportunities lang. Yun yung isa sa mga best na maano ko, suggest ko. Yun. Pero marami pa tayong pagkukwentuhan in class. So I will share everything in my 2011, 12 years of experience in real estate. 12 years na pala. Ang tagal na. Yan. Sige. Next, as a real estate practitioner, what made you choose to become a professor? Good ano to, rather than having a potential of doing a lot of transactions in the field of real estate. Good question. No? Actually, ito yung isa sa mga pinakamahirap na ngayon sa real estate sa academe, no? Kasi most of the brokers talaga kung income at income lang din ang pag-uusapan, mas malaki ang income as a broker, no? As a broker kesa sa pagiging instructor, no? Kasi paid by the hour kami or paid by the units, no? Rather than yun nga commission based sa mga transactions. So for me kasi parang ito na yung naging calling ko, ito na yung naging purpose ko and ito yung gusto kong ginagawa. Ito yung mas gusto kong ginagawa kaysa nagbebenta ng properties. Although syempre gusto ko pa rin naman magbenta. Nagbebenta pa rin naman ako. Hindi lang ako ganun ka kalakas magbenta, ganyan. Pero nagbebenta pa rin ako. And ano ba? Wala feeling ko dito ko nag-excel Yung selling, that's one aspect that I can improve on. Pero ito kasi yung strength ko. I feel na ito yung strength ko and I want to nurture it and to use it to the best of my ability. Parang feeling ko dito ko nilagay ni Lord talaga to excel and to make an impact to others people's lives. Parang ganun. It's not about the money kung bakit ako nasa education, no? Kasi hindi nga ganun ka laki ang income. Pero yung impact malaki for me. Yung impact niya sa ibang tao, sa mga natuturuan ko or nakasalamuha ko in education. So yun yung mas malaking part for me na dahilan kung bakit nandito pa rin ako sa education. Okay. So ganun siya. Pero ayun nga, it depends. Yun yung current state no. Hindi natin masasabi yan in the future if whatever happens. So yun. Pero kung ako sa inyo, no, if you're in real estate, tuloy nyo yan. Tuloy nyo yung pagiging real estate broker and find your niche, no. Kung malakas na kayo magbenta at malaki na yung team nyo, tsaka kayo magturo. Okay? Na alam mo yun, yung ano na siya, vocation. Para hindi kayo masyadong stressed. Kasi kung kumikita ka na ng income mo on your team, no? So, yung pagtuturo mo, hindi na siya more on para lang to survive. Ganyan. So, yun. Yun yung masasuggest ko. Next, why shift to real estate industry when you are already an engineering profession? Yun na nga. So, hindi naman ako paano ba? Kasi yung main industry ko talaga is education. So, regardless of the topic or the course, di ba? So, engineering ako, yes, electronics engineering, pero ang main work ko talaga is education. Nasa real estate ako, syempre, kasi tagal na experience ko sa real estate, di ba? Yun nga, education pa din. So, technically, hindi ako nag-shift ng industry. Education pa rin siya. Kataon lang na meron akong dalawang industry na tinuturuan, which I think, no, na
meron ako experience, meron ako matuturo. I think mag-excel ako on both fields naman. So, ganun siya. Alright? So, last but not the least, ito ano naman to? Personal thoughts daw on Monterasas Prime Project. So, si Monterasas Prime Project is a house and lot project in Monterasas de Cebu, in Cebu City. No? Ito yung isa sa mga project na binida ni Engineer Slater Young. No? Pero Monterasas Prime, ito yung house and lot development nila sa mountainside. So sa akin maganda siya, no? Maganda siya kung magagamit ko siya as an asset. Papa-lease or 'di ba? Papa-Airbnb or whatever. Pero ganoon kalaki kasi, alam mo 'yon, when I have that much capital parang parang naiisip ko ibang property na lang. It's nice to have siguro. It's nice to experience, no? Pero baka hindi ko siya, ewan ko, hindi sa ngayon, no, parang hindi ko siya, kung meron akong ganong kalaking amount, hindi ko siya bibilin. I'd rather find the property na where I can um, build my own house, our family house, and then put some businesses around it, pwedeng farm to table restaurant, coffee shop, whatever, resort, ganyan. So, medyo malaki-laki na rin kasi. So, alright, so ayun lang. Again, thank you very much for your time and see you sa next video natin. Bye-bye.